Pugante na ang turing ng Department of Justice kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos kanselahin ang kanyang passport. Sabi naman ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil humihiling pa siya ng political asylum sa the Netherlands. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pugante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque, meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at 3 iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa the Netherlands. Sabi ni Roque may flight siyang patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala ring natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nag-alok sila ng 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, huling natrack si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong, nangangahulugan ng tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa update ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi siya natuloy papuntang Vienna, Austria dahil sa kanyang medical condition. Ayon kay Roque, sumailalim siya sa 2 operasyon kaya binigyan siya ng kanyang mga doktor ng medical certificate na siya ay unfit to fly. Pero naglabas daw ng fit to fly certificate ang Immigration Office ng the Netherlands para siya ay matuloy pa Austria. Dahil gobyerno raw ang nag-issue nito, tumuloy siya sa kanyang flight. Nakasakay raw siya ng eroplano pero bago pa man ito lumipad ay sinuri ang kanyang medical passport at doon nakita na siya ay unfit to fly. Pinababa raw si Roque at hindi natuloy sa kanyang biyahe.